Hinahanap ng mga netizens ang naging interview ni Jessica Soho kay Secretary Vince Dizon noong nagkaroon ng lindol sa Davao na kung saan naa-amaze si Jessica Soho na nagkaroon ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao pero wala daw masyadong visible na damage sa Davao. Nang matanong nga Secretary Vince Dizon, napanganga na lang ito at tila hirap purihin ang Davao. At dahil nga walang masyadong visible damage, naghahanap ng kasagutan si Miss Jessica Soho. Ngunit ang sinabi ni Secretary Vince Dizon, I cannot say. At kaya daw walang damages sa Davao ay dahil daw sa awa ng Diyos. At dahil hirap na hirap si Vince Dizon na aminin ng katotohanan na maganda ang structure, maganda ang pagkakagawa ng mga building sa Davao, pinagdiinan na ito ni Miss Jessica Soho. Dito na napahiya Secretary Vince Dizon. Kupo mga kababayan! Harap-harapan mga kababayan Itong si Vince Dizon, Secretary Vince Dizon mga kababayan. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa tanong ni Ma'am Jessica Soho po mga kababayan. Imandakin mo naman napa-question itong si Madam Jessica kung bakit sa Davao mga kababayan malakas yung lindol wala masyadong nagiba kung baga. Sa Cebu mga kababayan, di ba? Doon marami. So napag-compare tuloy ni Ma'am Jessica mga kababayan. Di ba po? At eto yun mga kababayan, yung tanong ni Ma'am Jessica na hirap sagutin ni Secretary Vince Dizon mga kababayan. Panoorin natin. To hear, considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doublet daw ho at dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu, no? But we will leave that up to the PHIVOX and the expert. Nagbiyahe. Kababayan, I cannot say. Simpleng tanong yan mga kababayan, di ba? Kahit sino pa yung tatanungin mo, bakit wala? Simple mga kababayan, yung building sa Davao ay talagang standard na standard po mga kababayan. Di ba po mga kababayan? Bakit hindi sabihin ni Secretary Vince Dizon na itong taga Davao mga kababayan ay standard yung kanilang building or bahay man yan mga kababayan at lagi silang nakahanda mga kababayan. Sumining mga kababayan yung namumuno sa Davao, di ba? Sobrang galing mga kababayan. Hindi masabi ni Vince Dizon mga kababayan kasi alam mo naman na pag nag-praise ka sa mga Duterte ay panigurado. Panigurado mapapagalitan ka niyan or worst, matatanggal ka mga kababayan. Di ba po? Dahil hindi daw ganoon kalakas ang lindol doon sa Davao. Di kaya daw sa Cebu. Pero Diyos ko naman, libre ang mag-Google. Hindi ba't 6.9 lang ang magnitude sa Cebu at 7.4 naman sa Davao? So alin ang mas malakas na lindol? Kaya dito'y napakomento na si Attorney Rowena Guanzon. 6.9 ang magnitude sa Cebu at 7.4 sa Davao. Ang dali naman i-Google. Ba't parang nagbubulag-bulagan? Patunay lamang na mahigpit sa Davao City, lalo na sa mga building permit. Di papayag si Acting Mayor Baste Duterte na tipirin ang mga materyales. Kaya't no choice ang mga negosyante. When Baste Duterte became a mayor in 2022, hindi siya bet ng mga negosyante ng Davao City kasi mahigpit siya sa mga permits. Older business people are not particularly happy. But I guess, after the earthquake, they understood why it had to be done. I asked Mayor Baste about this before. Sabi niya, kumita na sila sa negosyo nila ng matagal. Kahit undertaking lang ang ginagawa nila. It is about time that they actually invest in their building code compliance para sa ikabubuti naman ng lahat yan.
So mga kababayan, dati pa pala itong ginagawa ni Mayor Baste mga kababayan, kung naggagawa-gawa ka niyan, dyan ng building sa Davao mga kababayan or bahay, dapat standard talaga. Kaya pala mga kababayan, di pa masabi-sabi ni Secretary Vince Dizon mga kababayan, na yung namumuno talaga sa Davao ay sobrang magagaling. Masakit sa tenga kasi mga kabayan, masakit sa tenga kung yung sagot ni Secretary Vince Dizon mga kababayan ay syempre, Ma'am Jessica, yung mga building kasi ng Davao ay sobrang standard kaya kahit malakas yung lindol ay tila hindi gaanong napuruhan, Ma'am Jessica. Mabuti sana kung ganun mga kababayan, pero hindi, alam mo naman. Di ba? Paniguradong tanggal ka niyan, Secretary, pa ganun. Di ba mga kababayan? Kaya kitang-kita nyo yung reaksyon ni Vince Dizon, Secretary. Di ba? Hirap na hirap pa siyang sumagot, kabayan. Di ba po? Sabi niya, mahigpit talaga siya, lalo na sa compliance ng establishments sa National Building Code, particularly proper setback ng buildings and parking requirements. Mas mahigpit sa tatay niya at sa ate niya. For new buildings, hindi rin pwedeng tinatayo na sakalang hinihingi ng permit. Hindi pwedeng mag-deviate sa Ito yung maganda mga kababayan, kasi ang dami din korupsyon. Di ba mga kababayan, pag dating dito sa pabahay, maggawa ka ng bahay mga kababayan, maraming ganyan, di ba? Kasi pwede mong mabigyan mga kababayan. Di ba, alam nyo na yung ganyang palakad mga kababayan, di ba? Pero itong si Mayor Baste ay, nako, mas mahigpit pa pala to kay Tatay Digong mga kabayan. apply na construction methodology. I-check talaga ng Pagkatapos ata kay Mayor Inday Sara Duterte sa pagkapangulo mga kababayan, may isang Duterte na naman susunod. Kaya pala mga kababayan, na ayaw talaga nilang paupuin ang isa na namang Duterte mga kababayan. Kaya naman natin yan, di ba? Pagkatapos ng termino ni Mayor Inday, ay may isa na namang Duterte na mabagsik pa sa kanyang tatay mga kabayan. Nako po. Office of the City Building Official na nasusunod ang mga construction plan. Ito ay dahil alam nila na iba ang soil composition sa Davao City. They know they must manage peculiar risk. His new policy was not welcomed well. He was heavily criticized despite all the assistance extended by the city government to establishment owners for compliance. They see inconvenience. Mayor Baste sees something else. He held his ground, shrugged off all the criticisms, and continued doing his job. After the massive earthquake in Davao Region, Mayor Baste's decision pays off. Doing the right thing protected his people. See, this is why the Dutertes are loved. They do not always go for what is popular. They make hard decisions and always put the welfare of the people in the center of it all. This is the kind of leadership that we want. The Duterte kind. Yes. At sa naging interview ni Miss Jessica Soho kay Vince Dizon, hirap na hirap siyang purihin ang Davao. Kaya pinamukha na lang ni Miss Jessica Soho na talagang magandang structure, magandang pagkakagawa ng mga buildings sa Davao. Matitibay, hindi tinipid sa materyales. Kaya ang resulta, walang masyadong visible damage pagkatapos ng earthquake. At kahit trilyon ang nawala sa kaban ng bayan, at next year, uutang na naman ang Pilipinas. Wala talagang kahihiyan ang Marcos administration. Panoorin natin ang buong video. Kahit trilyon ang nawala sa kaban ng bayan, at next year, mangungutang tayo ng about 2.7 trillion para i-augment sa budget ng Pilipinas. Hindi man lang nahiya ang pamahalaan Marcos. Naisipin na yung uutangin natin next year ay pwedeng makuha dito sa mga nakulimbat na pera sa flood control project. Can you imagine
he was able to tolerate it for the past 3 years. And now, lumalabas siya pa yung hero. Di ba? And to think that Tama ka dyan, boss. and Romualdez are close. And that he and Romualdez are also close. Ano ba yung iniisip niya? Hindi mag-iisip ang mga tao na hindi siya kasali rito. Di ba? Hindi magdududa ang ordinaryong Pilipino na kasama ang Pangulo sa katarantaduhang ito. Di ba? The only way that the President will be exonerated is that if Ko will return to the Philippines and say he did it on his own. Di ba? Yun lang. But if Ko returns to the Philippines and says, meron akong binigay kay Romualdez, then it's finished. Kasi hindi naman po pwede na si Romualdez lang at mawawalan si Marcos. Di ba? That is why, ordinary people, mga ordinaryong tao, nag-iisip, ang rason kung bakit hindi uuwi si Saldico ay dahil ayaw ni Marcos at ni Romualdez na umuwi ito. Tumpak Isipin ka dyan, boss. Kayo, ano sa palagay ninyo? Tama, sa palagay ko, mga kababayan, kung ako ang tatanungin, tama yung sinabi ni Sir Mandarahog, mga kabayan. Planado na yan, mga kababayan, lalo na ngayon na lumabas itong si Tambaw, mga kababayan, tapos pa-victim effect. Tapos gagawin pang state witness ni Remulla, mga kababayan. Anong klaseng kalokohan yan, mga kababayan? Diba? Tapos isisiwalat raw niya yung mga mastermind. na siya na mismo yung isa sa mastermind, mga kababayan. Diba? Samantalang yung mga diskaya, grabe yung pambamatikos, mga kababayan. Diba? Kay Kong Marcoleta, bakit gagawin raw state witness yan? Tapos ngayon, mga kababayan, itong si Tamba ay, naku po, instant witness kagad, mga kababayan. Nasaan ang hustisya niyan, mga kababayan? Planado talaga, di ba? Si Boyeng Remulla, mga kababayan, naging ombudsman na ngayon. So, di ba, mga kababayan? Nakapanlumo yung taktikang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, mga kababayan. Nanlulumo tayo na natatawa, mga kababayan, dahil pinipilit talaga nilang pinagluloko tayo, pero wala na, mga kababayan. Bistadong na yung kanilang galawan. Di ba? Sayang ang bayot! Kung gusto talagang malinis ni Marcos ang kanyang gobyerno at yung mga tao ay hindi magduda tungkol sa pangyayari sa flood control na yan, dapat gawin niya lahat ng paraan na mapauwi si Saldico. Yun. Diba? Habang si Saldico ay hindi umuwi, magdududa ang mga katulad ko na may kinalaman si Marcos sa katarantaduhang ito. Sayang ang bayot! Ito ang masakit na katotohanan. Walang masyadong visible na damage sa Davao dahil magaganda, matitibay ang mga building, ang kanilang mga structure. Tapos pa, mga kababayan, may nagkokomento pang mga attack dog ata, yun ng pamahalaan, mga kababayan, na kasi raw yung Davao, mga kababayan, di raw gaano napuruhan kasi ang layo raw nung Lindol, yung tinatawag nating yan, mga kababayan, epicenter ba yan, mga kababayan, sa Lindol? Ang layo raw nasa dagat, mga kababayan, kaya gano'n na lang raw yung Davao, hindi gaanong napuruhan. Mantakin mo, 7.4 nga yung Lindol sa Davao, mga kababayan. Diba? Kitang-kita nyo naman yung mga video, mga kababayan. Malakas pa, syempre, sa Cebu, mga kababayan. Pero, diba? Yung eskwelahan, mga kababayan, yung may mga maraming estudyante na muntikan ng matrap. Pero, diba? Safe na nakalabas, mga kababayan. Yun nga lang, yung trauma nasa kanila, pero naku po, mga kababayan, safe yung mga batang nakalabas doon. At
kung bibilangin natin yung mga na nasawi mga kababayan, nakakalungkot yon, ay konti lang po mga kababayan despite sa napakalakas na lindol. Oh, kaya yun, napatanong si Ma'am Jessica tuloy kay Vince Dizon mga kababayan na kung bakit dito sa Davao ay wala gaanong napuruhan. Oh, di ba? Simpleng tanong yan mga kababayan. Oh, pero si Secretary Vince Dizon ay Di ba mga kababayan? Oh. Sure, dahil mahigpit ang acting Mayor Baste Duterte. Ayaw mahigpit. niya nang tinitipid sa materyales ang mga gusali. Oh. Yun mga kababayan, nasa pamumuno talaga. Di ba? O, tingnan nyo naman. Si Tatay Digong mga kababayan yung mga airport natin. Oh. Di ba? Sobrang standard na standard mga kababayan. Si Secretary Arthur Tugadi pa yung ginawa niyang ano doon kalihim mga kababayan, di ba? Oh. Di ba? At yung subway mga kababayan, oh, asa na ngayon? Di ba? Wala kasi si Pangulong Duterte yung nagpasimuno noon mga kababayan. Panahon pa pala ni Noynoy ata yung mga kababayan tapos tinuloy ni Tatay Digong. Pero ngayon, nga mga kababayan. Di ba? Hanggang dito lang po tayo mga kabayan. Ano po ang masasabi ninyo dito? Sa balitang ito na si Ma'am Jessica ay, di ba, ini-ere pa mga kababayan. Di ba, tila si Ma'am Jessica ay, di ba, tila pumanig ng konti mga kababayan ha, sa Davao. Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Kabayan, mabuhay po at ingat po kayo palagi dyan, lalong-lalo na sa Cebu at sa Davao. Way free for you mga kababayan.